Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Pilipinas at China nagkahamunan sa Panatag Shoal, US Navy sumaklolo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Ang mga barko at sasakyang panghimpapawid ng China ay patuloy na nagtagal malapit sa Panatag o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea, na humahabol at hinahamon ang mga eroplano ng Pilipinas at Amerika sa pagpapatrolya noong Lunes. Habang ang hukbo ng dalawang kaalyado ay naglunsad ng kanilang magkasanib na pagsasanay ngayong taon, upang sanayin ang kanilang pinagsamang mga kakayahan sa isang potensyal na digmaan sa hinaharap sa isang kalaban, isang Chinese Navy chopper noong Lunes ng umaga ang paulit-ulit na naglabas ng mga hamon sa radyo sa isang BFAR aircraft na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa ibabaw ng shoal, na tinatawag ding Baho de Masinloc, sa labas ng lalawigan ng Zambales. Ngunit hinamon din ng mga piloto ng BFAR ang illegal na pag-angkin ng China sa territorial airspace ng mga katubigang iyon. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela, nakita rin ng BFAR aircraft ang 5 barko ng Chinese Coast Guard, isang People's Liberation Army Navy vessel, isang PLA Navy chopper, at 4 na Chinese Maritime Militia ships. 4 na sasakyang pandagat ng BFAR at 2 barko ng PCG ang nasa paligid din ng shoal, na nasa 222 kilometro o 120 nautical miles mula sa mainland kanluran ng Luzon, na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa at halos 726 na kilometro o 500 nautical miles mula sa pinakamalapit na teritoryo ng China, ang isla ng Hainan. Ang Chinese Navy chopper ay nanatili sa 4.8 na kilometro o 3 milya ang layo mula sa BFAR aircraft, ngunit hindi ito ginigipit. Hindi katulad noong Pebrero nang dumating ang isang Chinese helicopter na halos 3 metro mula sa isang BFAR aircraft na nagpapatrol. Hinamon din ng China ang presensya ng P-8A Poseidon aircraft ng US Navy kung saan nakasakay ang mga media. Ang 39 na meter-long Poseidon ay umalis sa Clark Air Base at patungo sana sa Panatag Shoal nang maglabas ng hamon sa radyo ang China, ngunit ipinagpatuloy ng US aircraft ang aerial mission nito na tumagal ng halos 3 oras. Sinabi ni Zach Erisipes ng US Navy sa mga mamamahayag na nakasakay, na ang misyon ay lumipad sa internasyonal na airspace bilang suporta sa isang free and open Indo-Pacific, alinsunod sa internasyonal na batas at kaayusan na nakabatay sa mga patakaran. Ships or our aircraft, it's nearly daily, right? So wherever international airspaces or international waters, we intend to fly consistently through those areas to help support that free and open Indo-Pacific. Habang pinalipad niya ang Poseidon sa itaas ng lugar ng Panatag, sinabi ng piloto ng sasakyang panghimpapawid, si US Navy Lieutenant Alexander Walker, na layunin ng misyon na panatilihing ligtas ang mga internasyonal na daluyan ng tubig anuman ang mangyari. So I would say there's never any apprehensiveness that is applied to us. We go out there and we execute our mission effectively, and we do our best to maintain the freedom and the security of the international waterways and the airspace. Ang monitoring system ng aircraft ay nagpakita ng 4 na China Coast Guard vessels at isang Chinese Navy ship sa Panatag, habang nililiman nila ang PCG vessel na BRP Bagakay at BFAR vessels na BRP Datu Pagbuaya at BRP Tambla.
Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.